Magandang araw sa ating lahat. Ito may i-share ako sa inyo tungkol dito sa electric griller na ipinagawa sa atin. Actually, hindi natin ito ni-repair. Bali, yung ginawa lang natin dito ay ni-recalibrate lang po natin ang controller o dito sa banda na itong thermostat. Bali, ang issue nito, ito. Kailangan daw, sabi ng may-ari, kailangan daw itong part na ito ay nakatapat dito sa may banda in between sa 200 at saka 250 dito. So, bali itong part na ito daw, kailangan daw maitapat dito sa in between sa 200 degrees Celsius at saka 250. Saka, gagana daw itong griller. Ngayon, ang ginawa ko, para yan ma-recalibrate, mula doon sa may umiinit na part sa in between 200 at saka 250, ang ginawa natin ay pinihit natin itong thermostat hanggang dito sa 0 degrees Celsius. Tapos, yan naman po ay itinapat natin. Bali, itong part na ito, yan ay itinapat natin dito sa may 50. Ayan. Nung maitapat na natin, hinugot natin itong knob. Saka pinihit natin yung screw dyan sa loob. Ayan o. Kung makikita nyo, meron yung screw na maliit dyan sa gitna. Ayan o. Bali, gumamit ako dyan ng screwdriver. Ito. Flat screwdriver. Yan po yung ginamit natin na pampihit dyan sa screw na yan. Yan. Bali, pinihit natin yung screw na yan counterclockwise hanggang sa may marinig tayo na sound mula sa tester. Bali, yung setup ng tester ito. Okay. Ang dalawang test rod ay inilagay natin dito sa plug. Ayan. Tapos, yung tester ay sinet natin sa continuity. Okay. Yan. Kung mapapansin ninyo, yan naman po ay gumagana na, no? So, off natin. So, yun lang yung ating ginawa sa pag-recalibrate nitong electric griller. So, kung ibabalik natin itong knob, ayan, balik natin. Okay. Ngayon, kung pihitin natin, pag maitapat yan dito sa 50 o malapit sa 50, magkakaroon siya ng buzzing sound. Ibig sabihin, gagana na yan pag maisaksak na natin o pag mai-plug in na natin ito sa 230 volts o sa power source. So, pihitin natin. Ayan. Nagkaroon ng buzzing sound at saka merong resistance 17 ohms. Yan po yung resistance ng heating element na nasa ilalim nito. So, ulitin natin. Ayan. So, ibig sabihin yan, pag i-plug in natin ito sa power source, yan naman po ay gagana. So, hanggang dito na lang itong ating video tutorial. Sana po ay meron kayong natutunan. Kung nagustuhan niyo itong video, paki-like at share. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, maaari po lamang ay mag-subscribe sa aking channel. At paki-click na rin yung notification bell para updated ka sa mga bagong upload na videos. Hanggang sa muli, maraming salamat. Okay, at ito po yung ating nakita na problema doon sa paper jam error. Ito po, bali itong